hinanap ni Ervin ang kanyang kapalaran at ang kanyang mga paa. Dito dinala si Ervin sa pilahan ng mga taong tulad niya ay naghahanap din ng swerte. Sa audience entrance ng bagong bukas na palabas pa lang noon na Wawawi. Mula umaga hanggang gabi, dito na ang tahanan ni Ervin. At dahil madalas ang kanyang panunood ng programa, ay naging bahagi ng Kolokoy Boys sa Wawawi. Yung time namin na sumasali siya ng Pero Bayong, nag-audience, Kolokoy ni Willie. Sumasama siya sa mga grupo ng mga boys para lang may makain. Kapag sineswerte ka nga naman, si Ervin, na dating tambay lamang sa pilahan ng mga manonood o audience entrance dito sa ABS-CBN, ay napansin na rin dahil sa kanyang pagiging dambuhala. Pero ninyo ngayon ay bahagi na siya ng mga programa na dati ay kanya lamang pinapanood. Masipag sa utility itong si Ervin, ayon kay Direk Bobet Vidanes, kahit na may kabagalan daw dahil sa laki ng katawan. Pero dahil mabuti makisama, ay sinosorpresa ni Direk Bobet si Dumbo. Tulad ng pagpapagawa ng ngipin nito para maging presentable sa mga artista. Masaya ako. At least feeling ko kilala ko kasi kahit nila alam yung pangalan ko pag sinabing Tambo, ako na yun. Bukod kay Direk Bobet na itinuring na ni Ervin na tila nakatatandang kapatid, maswerteng inampun si Ervin ng pamilya ng naging kaibigan din niyang si Alan. Talagang nakikita kong talagang wala siya ditong nanay, walang mag-aasikaso sa kanya, lalo pag may sakit. Oh. Ang lahat daw ng pagsisikap ni Ervin ayon kay Nanay Vina ay para daw makapagpadala ng pera na pantutustos sa pag-aaral ng dalawang kapatid at pagpapaayos ng simple nilang tahanan sa Bohol. Kapag wala akong pera pang enrollment fee, sabi niya, wag na lang sa mga kapatid niya, ako lang bahala, ako lang magbayad. Sa lahat ng mga naging luha, simula pagkabata hanggang sa mga sakripisyo, matapos ang 4 na taon ay ang paghingi ng kapatawaran ng kanyang ama. Doyden, patawarin mo ako, anak. Mahal kita. Yun lang, anak. Huwag mong isipin masyado na nagalit ako sa iyo. Tawarin mo ko. Tulad ng kasalukuyang programa ni Ervin na Showtime, ito na marahil ang pagkakataon niyang magpasaya. Pag siniswerte ka nga naman at maging inspirasyon sa ibang tao na anumang bigat ng pinagdaraanan ay mapapagaan din kapag nagsusumikap. Ngayong Year of the Tiger o Taon ng Tigre, may mga siswertihin daw. Pero naku, mabangis din daw ang hagupit kung mamalasin. Sa paniwalang Chino, lahat ng kamalasan ay maaari namang itaboy at palitan ng swerte. At sa pagbabasa nila ng ating kapalaran para sa taong ito, may mga dapat lang sundin at gawin daw para biswerte sa Taon ng Tigre. Every year is a good year. Kung Wing Pak Choy, taon ng Metal Tiger ang 2010. Kaya nga, ngayong Chinese New Year, sa handang pagkain pa lang, dapat pantawag biyaya na. 8 putahe ang dapat na nakahain sa mesa. Swerte raw ang kulay dilaw na sabaw sa mesa. It represents abundance, plus colorful siya, very healthy pa. Swerte din kung ilalagay sa pinyang ginawang mangkok ang kanin. Ang mga mata kasi ng pinya ay hugis bilog, kahugis ng pera. Para naman daw manatiling malinis ang ating puso at malayo sa taong may maitim na budhi, kailangang may ulam na gawa sa puti ng itlog. Kailangang may isda sa handa. Hindi naman pwedeng mawala sa mga ulam ang pata ng baboy.
Tikoy. Yung paa niya ng pork leg naghahakot ng mga pera. Hindi rin pwedeng mawala ang pansit sa mga nais ng mahabang buhay. Pero dapat may itlog na kulay orange. At kailangan may hipon ka daw sa hapag. Diba pag ang hipon nasa dagat is maliksi gumalaw. So it represents happiness. Isa rin sa hindi nawawala tuwing Chinese New Year ay ang tikoy. Mabenta ito dahil bukod sa sarap, swerte rin ito sa pera. Pero bukod sa pagbabad sa gawgaw at itlog at pagprito rito, Pwede natin lagyan ng peanut butter o pwede natin lagyan ng langka, no? Parang gagawa lang ng turon. pwede rin itong igisa at ulamin. At kapag siniswerte ka nga naman, pwede rin pala ito para sa mga nagdijeta. At bukod sa mga pagkaing masasarap na sabay nagdadala na rin ng swerte sa atin sa taon ng Tigre o Year of the Tiger, bawat bahay daw kailangan din ng waterfalls tulad nito. Must have siya dahil ang rabbit ay heaven's luck. Ito ay nagdadala ng swerte na galing sa langit. Ibig sabihin unexpected luck. Tapos kasi ang dragon, ever since naman ay wealth activator siya yung nagdadala naman ng swerte sa pera. East, Southeast at Southwest. Yan ang mga direksyong dapat daw lagyan ng fountain sa bahay at negosyo. Magiging problemado rin daw ang marami sa pera ngayong taon. Kaya para magkapera, dapat daw may money tree sa gitna ng bahay. Ang tree kasi stable, walang pwedeng basang sumira na lang ng ganun. Kasi may mga ugat yan. Yes. Medicine Buddha naman sa northeast ng bahay, ang kailangan ng mga ipinanganak sa Year of the Tiger at Ox. Para iwasan natin ang sakit at saka aksidente, dapat meron tayo nito. Magiging uso din ang hiwalayan at away sa mag-asawa. Kaya para makontra ang malas na ito, dapat may 5-element pagoda sa southeast ng bahay. Maraming paraan pa rin ang magagawa para makontra ang malas ngayong taon. Gayunpaman, ang mga swerteng gamit at pagkain ito ay mawawalang bisa kung hindi natin sasamahan ng pagsusumikap, positibong pananaw at panalangin ang buhay.